Hello, magandang araw po. Ako nga po pala si Ryan Asbentazal, ang inyong tagapagulat. Itong paksang tatalakayin ko ay tungkol sa communicative functions sa verbal at di-verbal na komunikasyon sa Filipino. Simulan na natin. Ang komunikasyon ay tungkol sa pagkikipag-ugnayan at nakikipag-ugnayan para sa iba't ibang dahilan. Ang mga kadahilanang ito ay mga komunikatibong gawain na may layunin na makikipag-usap tayo sa araw-araw dito sa mundong ginagalawan natin. Ibig sabihin na may ilang dahilan kung bakit tayo nakikipag-usap, di ba? Minsan ay nakikipagkomunikasyon tayo para lamang makuha ang atensyon ng ating mahal sa buhay, habang sa ibang layunin ay mayroon tayong malalim na mga bagay na gustong sasabihin o isang malakas na punto. Kapag ang ilang mga communicators ay hindi alam ang naangkop na paraan upang makipag-usap, maaari silang gumamit ng estratehiya upang ihatid ang kanilang mga damdamin, mga pangangailangan, kagustuhan at layunin. Batid dito mula sa pagpapahayag ng ating mga damdamin hanggang sa pagbibigay o pagkuha ng impormasyon, ang komunikasyon talaga ang nagsisilbi sa maraming layunin kung bakit tayo nakikipag-ugnayan sa ating araw-araw na buhay. Sa nakita nyo, mayroon tayong 7 kung saan narito ang ilang mga layunin ng komunikasyon. Una, ang paghiling, ang pagbati, ang pagtanggi, ang pagkokomento, ang pagpuprotesta, ang pagtatanong at ang pagbabahagi ng impormasyon. Ngayon, unahin natin ang pagbati. Ang pagbati ay isa sa mga pangunahing bahagi ng komunikasyong panlipunan. Itinatakda nito ang tono para sa mga pag-uusap at nagsisimula ang mga pakikipag-usap sa paggawa ng mga koneksyon sa iba. Di ba ang pagbati ay ang nagiging unang hakbang upang masimulan ang komunikasyon? Sa simpleng pagsabi lamang na magandang umaga po o hello po, ay nagsisilbi itong umpisa sa mataas na conversation. Madagdagan pa ang iyong kaalaman at impormasyon dahil lamang sa isang pagbati. Pangalawang layunin naman ay ang paghiling. Ang form na ito ng komunikasyon ay dinisenyo upang makakuha ng isang ninanais na item o pagkilos. Ito ay karaniwan kung saan sinisimulan ang pagtuturo sa tungkol sa communicative function na ito ay ang pinaka-reinforcing function para sa maraming mga bata. Ibig sabihin, di ba napapansin nyo, kadalasan itong ginagawa ng maraming bata. Ito ang isa sa pinakamahalagang kasanayan nila para lumitaw ang isang komunikasyon upang makakuha o makuha nila kung ano ang gusto nila. Ang paggawa ng kahilingan para sa maraming mga bata ay karaniwan lamang sa isa sa mga unang dahilan upang masimulan ang komunikasyon. Di lamang sa mga bata nagagamit itong paghiling, bagkus ay nagagamit natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang sumunod naman ay ang pagkomento. Ang pagkomento, ito ay maaaring maging isang komplikadong communicative function na magturo para sa mga lumilitaw na communicators. Ngunit, ang pagkomento ay isang mahusay na kasanayan upang makakuha ng dahil ito ay tumutulong sa mga communicators magpasimula at magkisali sa mga makabuluhang pag-uusap. Di ba sa naobserbahan natin ngayong panahon ay karaniwan itong nagagamit sa isang komunikasyon. Ito ay may kalimitang ginagamit kapag tayo ay nagfi-Facebook, di ba? Kapag may isang post sa ating newsfeed na nakakirelate tayo ay gumagawa tayo ng isang komento na may kaugnayan sa kung ano ang nabasa natin. Mas madali ang makikipagkomunikasyon ngayon tulong na makabagong teknolohiya. Ito din ay nagsasangkot ng pagbibigay ng impormasyon. Madalas itong ginagamit natin bilang paraan para magkaroon ng pakikisalamuha sa ibang tao o magbahagi ng karanasan. Ang sumunod naman ay ang pagtanong at pagsagot na layunin. Ang pagtanong at pagsagot ay isang mahalagang communicative function ay ang pagiging magagawang upang sagutin at magtanong ng iba't ibang mga katanungan. Oo, hindi, sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Ang lahat ng uri ng mga tanong na tinatanong at sinasagot ng mga tao sa pangaraw-araw na aktibidad upang makakuha o magbigay ng karagdagang impormasyon. Ibig sabihin na sa pakikipagkomunikasyon, marami ang maaaring matutunan at malalaman sapagkat sa pakikipag-ugnayan sa atin sa iba ay nakakaroon tayo ng pagpapalitan ng ating mga kaalaman at iba't ibang impormasyon sa taong ating kausap. Di ba sa simpleng pagtanong at pagsagot mo ay madaling maipakita at maipadaramdam ang tunay na saloobin ng iyong damdamin sa pakikipag-usap sa iba. Humantong naman tayo sa pagbahagi ng impormasyon.
Ang pagbahagi ng impormasyon ay mayroong isang malawak na hanay ng mga damdamin at mga tagapagbalita ay dapat na itinuro upang makilala ang mga natatanging damdamin at impormasyon. Kapag tayo ay walang tamang paraan upang maipahayag ang ating mga damdamin at kaalaman, maaari tayong humantong sa paghamong pag-uugali. Di ba sa pagkikipagkomunikasyon ay nangungulugan lamang na tayo ay isang normal na tao at marami pang maaaring malaman at maunawaan. Isa sa mabisang halimbawa ng pagbahagi ng impormasyon ay kagaya na lamang ng guro at ang mag-aaral nito. Dito natin makikita paano magkakaroon ng sapat na kaalaman ang mga mag-aaral kung sila ang nagkukomunikasyon sa kanilang guro. Ang komunikasyon ay ginagamit para makakuha at makapagbahagi tayo ng impormasyon at ito yung mga bagong kaalaman at impormasyon na maaari nating matutunan sa tulong ng pagkikipag-usap. Ang susunod na layunin ay ang pagtanggi. Dahil ang mga bata na may komplikadong mga pangailangan sa komunikasyon ay maaaring mahina, mahalaga na matiyak na sila ay pinalaki na may kamalayan sa kanilang mga gusto at hindi gusto. Pantay-pantay din na ituro sa kanila ang pagkapangyarihan ng mga salita at kung paano nila ito magagamit upang matupad ang kanilang karapatang tanggihan at tanggihan din. Diba? Ito ay may connection sa paghiling, ang pagtanggi. Di ba kapag may humiling sa atin ng isang bagay na wala naman tayong maibigay sa kanilang hinihiling, ay natural lamang na tanggihan natin ang kanilang kahilingan. Sa ganitong pamamaraan ay makikita natin kung paano ginamit ang komunikasyon sa maraming paraan. Mayroong higit pang mga function ng komunikasyon, ngunit ang mga function, halimbawa at mga ideya sa pagsasanay ay isang mahusay na panimulang punto upang suportahan at palawakin ang mga kasanayan sa komunikasyon at wika. Ang pagsasama ng iba't ibang uri ng mga function ng komunikasyon ay gagawing mas masaya, nakakaengganyo at nakakaganyo ang pag-aaral ng wika at komunikasyon. Sa kabuuan, ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng pagsasalita man o sa paraan ng mga simbolo. Ang pagkikipag-usap ay isa lamang ng uri na maaaring nating gamitin sa komunikasyon. Ito ay kailangang mapag-aralan nang sa ganun ay malaman natin ang kahalagan nito para sa atin. Ito ay isang bahagi sa ating buhay na hindi dapat mawala, kaya't ito ay ang napaka-importante na dapat nating alamin at pahalagahan. At dito lang po nagtatapos ang aking ulat tungkol sa communicative function. Maraming salamat po sa pakikinig.